Hello mga kabaykada, tara samahan nyo akong gawin nitong ating cake. So ang gagawin natin ngayon is semi-fondant lang. So kumbaga ang request lang ng customer ay yung baba lang yung ating lalagyan ng fondant, then sa taas ay icing na. So bali 2-tier cake ito. So papakita ko sa inyo paano ba natin kino-coat yung ating cake bago natin lapatan ng ating fondant. Kung mapapansin nyo nga ay nakailang patong tayo ng ating ganache chocolate dun sa ating cake bago natin to balutan. So ganun talaga para makuha natin yung edge or yung perfect edge na para dun sa ating cake. So itong second tier, yung nasobrang chocolate, inilagay ko na rin sa taas, although icing lang naman ito. So sayang kasi may natira pa. Then ganito yung tamang pag-gloves. Yan, ibabato mo lang, tapos susuot na yun sa kamay mo. Buwang lang ang maniwala sa akin na ganun nga pagsusuot ng gloves. So tuloy na natin tong ating ginagawa. So naalala ko, i-cover pa nga pala natin yan ng white chocolate. Ang arte naman ng pagkakabigkas ko ng chocolate. O yan, para relate ang karamihan. So ayan nga, i-cover natin yan ng white chocolate na kukulayan rin natin ng konting blue lang kasi yung cover nating fondant yan is more on blue. Para in case lang na magkamali po ako sa pagko-cover, hindi po masaklap pag tinuklap po natin yung ating fondant. Ibig sabihin, hindi didikit yung ating dark chocolate. Although pwede naman siyang gamitin kahit madikitan ng dark chocolate. Kaya lang syempre may effect yun sa color ng ating fondant. Tapos ito na nga, ituloy na natin. So ayan yung mga fondant na kinulayan natin. So may blue, may violet, then nilagyan ko na rin ng pink. Kasi hindi ko alam kung paano ko i-achieve yung sinend sa akin na pattern na paggagayahan. Kasi gawa yun sa butter icing. So kumbaga may blue siya, tapos meron siyang para balat lang or paltak-paltak lang na violet. So hindi ko alam kung paano ko siya achieve dito sa fondant, pero I try my best. Pero nga hindi siya siyempre magiging hawig na hawig. So ayan, palalaparin na natin yung fondant, hindi natin siya masyadong minasa ng mabuti. Then naglagay lang tayo dyan ng cornstarch. So siyempre para hindi dumikit dun sa ating stainless table. Kaya doon sa mga customer na namamahalan po sa mga cake na made in fondant or kahit hindi fondant, kahit icing lang. So yung effort na ginagawa po dyan namin mga baker or mga cake artist or anumang tawag po sa amin na mga nagde-design ng mga ganitong cake for any occasion, lalo na yung mga customized cake, talaga namang binibigay po namin yung aming best para masatisfy po yung aming customer. Hindi lang sa looks ng aming cake na ginagawa, pati po dun sa lasa. So yung ating flavor nga ng cake dyan is black forest. So hindi nyo na makikita yung pagiging black forest niya kasi nga sa feeling po yung ating black forest. So kumbaga yun yung request ng ating customer. So bago tayo mag-proceed sa ating pagde-design, syempre lilinisin muna natin yung paligid para mas maayos yung ating paglalagay ng ating mga design para sa cakes. At pagkatapos nating malinis yung ating table na paggagawa natin ng ating mga design, eto na yung ating cake na kinover natin ng white chocolate na kinulayan lang natin ng blue. Bali, paneling method na lang yung ating gagawin dito, hindi yung pasaklob. So magkaiba kasi siya ng technique. Itong paneling method, medyo madali-dali siya. Then hindi ko na kasi lalagyan yung pinakaibabaw dahil may ilalagay naman tayong design dun sa pinaka-edge niyang first tier na yan, dun sa pinaka-top. So ayan, may sumobra pa nga. Ang dami nga sumobra dyan na fondant kahit konti lang yung ginawa natin dahil nga EMF fondant by Chef Emily yung ating gamit dyan. Then medyo na-achieve naman natin yung texture na may blue, may violet, pero hindi nga lang ganun ka-achieve na achieve. Pero okay na rin yan kay client. Wala na naman siya magagawa dahil nailagay ko na yan. So lapatan lang natin ng friction para maglapat na mabuti yung ating fondant sa ating cake. Then ilalagay na natin yung ating second tier. So sabi ko nga, ayan, ilulusot lang natin doon. Meron niyang board doon sa pinakailalim. Kung mapapansin niyo po, meron po tayong pinaka middle pole na pinagtutusukan niyang ating second tier. So para mas matibay po pag nag-travel po yung ating cake. So hindi po kasi malapit yung pagdadalhan niyan. Ipipick up po yan dito sa bahay. So ayan nga, icing lang yung sa ibabaw, and ang inspiration nila dito ay another design ng cake. So pinagsama lang po natin yan, dalawang inspo. Then ayan nga, ganyan lang po kasimple yung gagawin natin doon sa ibabaw. Then pagkalagay po natin yung mga rosette and other design po dyan sa second tier, ay request nila yung kabibe, doon nilalagay yung pangalan ng ating birthday celebrant at lalagyan lang po ng isang mermaid tail na colorful sa ibabaw. So yun lang po yung request ng ating client. Then syempre meron tayong mga sobrang fondant. So para hindi po malungkot yung nagsosolong tail dun sa ibabaw, yun nga dinagdagan natin ng kasama yung nasa ibabaw na design. Makikita nyo almost done na po yung ating cake, pero parang hindi pa ako satisfied dun sa bottom
yung baba na design dun sa ating first tier. Kaya dinagdagan natin ng wave design na gamit ang fondant. Then nilagyan natin ng gold dun sa kanyang mga panabe. So ayan na yung ating finished product. Sana ay magustuhan ng ating customer and masaya naman siya dyan sa ating design. So sana sa sunod na transaction kayo naman po ang makatransact ko. Thank you very much and God bless po.